yan. So, kasi, you better watch out kapag kaganyan. Alright, sa video naman na to, kung isa kang trader, you have to watch out for the high impact news. So, let's talk about this. Ano ba yung mga high impact news? High impact news are news that can possibly make the market move impulsively. So, dahil sa mga high impact news, nagmo-move yung market with extreme volatility. So, wag kayong magtaka kung bakit may mga malalaking candlestick dyan, na pababa or minsan pataas. It's because of the high impact news. Alam niyo ba, sa forexfactory.com, it is marked as red folder. Pula yan. So, kasi, you better watch out kapag kaganyan. So, ito po, sa forexfactory.com, it provides up-to-date information on news affecting major and minor currencies. So, ang tanong ngayon, should you trade high impact news? Dapat bang i-trade mo siya? Kung beginner ka, we should avoid high impact news as much as possible kasi wala tayong enough na strategy kapag high impact news yung tinitrade natin. And you know what? Sa high impact news, although we have Forex Factory and nandun na yung sentiment ng majority, hindi pa rin kasi natin alam kung tataas ba yung sentiment na yun or bababa. Hindi pa rin naman kasi tayo totally makakasabay sa high impact news eh. So kung newbie ka, kung gusto mong umiwas sa stress, well, don't trade high impact news. But kung advanced ka na, high impact news can be a lucrative opportunity. So pwede siya, pag mga advanced traders dyan, marunong na ng fundamentals, then alam nyo na yung straddle trade strategy, so pwede nyo gamitin yung high impact news as an opportunity to earn more. So ikaw ba, tanong ko lang, do you trade high impact news? Ako kasi, tinitrade ko lang yung high impact news kapag may NFP, tapos si gold ang tinitrade ko. Ayun, scalping tayo.